Pag-usapan natin ngayon ang arterial blood gas o ABG analysis. Guys, sa ABG result, tatlong mahalagang bagay ang tinitingnan natin dito. Ito ay ang acid-base balance, oxygenation, at ventilation. Pero sa video natin ngayon, focus muna tayo sa interpretation ng acid-base balance. Na-discuss natin sa video na to ang salitang acidosis, alkalosis, at neutral. Kapag sinabi nating acidosis, sumobra ang acid sa katawan ng tao. At kapag sinabi nating alkalosis, sumobra naman ang base sa katawan ng tao. At kapag sinabi nating neutral, nasa tama ang balanse ng acid at ng base. May tatlong values tayong tinitingnan sa ABG result, guys, kung mag-i-interpret tayo ng acid-base balance. First, ang pH. Ang pH ay ang determinant kung may acidosis or alkalosis ba ang pasyente natin. pH ay ang abbreviation ng power of hydrogen. Pangalawa, PCO2. Ang PCO2 ay ang abbreviation ng partial pressure of carbon dioxide. Kapag ABG ang pinag-uusapan, guys, ang tinutukoy na PCO2 dito ay PaCO2, which means partial pressure of carbon dioxide in arterial blood. At ang last value natin ay ang HCO3 o hydrogen carbonate, which is ang chemical formula ng bicarbonate. Ngayon, alamin natin ang normal values ng tatlong ito. Unahin natin ang pH. Tulad ng sinabi ko sa video na to, ang neutral value ng pH ay 7.4. Pero meron tayong ina-accept na normal range ng pH at ito ay 7.35 to 7.45. Ang normal value ng PCO2 ay 35 to 45 millimeters of mercury. Ang normal value naman ng bicarbonate ay 22 to 26 millimoles per liter. Ngayon, proceed na tayo sa acid-base balance interpretation. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pH ay ang determinant ng acid-base balance. Kung ang pH ay mas mababa sa 7.35, ibig sabihin may acidosis ang pasyente. Kung ang pH naman ay mas mataas sa 7.45, ibig sabihin may alkalosis ang pasyente. Punta naman tayo sa PCO2. Opposite ito sa pH, guys. Kung ang PCO2 ay mas mababa sa 35, ibig sabihin alkalosis ang status ng PCO2. Kung ang PCO2 ay mas mataas sa 45, ibig sabihin acidosis ang status ng PCO2. Ngayon sa bicarbonate naman tayo. Ang bicarbonate naman ay pareho sa pH. Kung ang bicarbonate ay mas mababa sa 22, ibig sabihin acidosis ang status ng bicarbonate. Kung ang bicarbonate ay mas mataas sa 26, ibig sabihin alkalosis ang status ng bicarbonate. May tatlong classifications ng acidosis at alkalosis. At ito ay respiratory, metabolic, at both respiratory and metabolic. Kapag sinabi nating respiratory, ang lungs ang may problema. Kapag sinabi nating metabolic, ang kidney naman ang may problema. And lastly, kapag sinabi nating respiratory and metabolic, parehong kidney at lungs ang may problema. Paano ba natin malalaman kung ano ang classification ng acidosis at alkalosis? Kung parehong acidosis o alkalosis ang status ng pH at PCO2, ibig sabihin nito respiratory. Kung parehong acidosis o alkalosis ang status ng pH at bicarbonate, ibig sabihin metabolic. At kung parehong acidosis o alkalosis ang status ng pH, PCO2 at bicarbonate, ibig sabihin both respiratory and metabolic. Example, pH 7.30, PCO2 50, bicarbonate 24. Ang pH ay mas mababa sa 7.35. Ibig sabihin, may acidosis ang pasyente. Ang PCO2 ay mas mataas sa 45. Ibig sabihin, acidosis ang status ng PCO2. Ang bicarbonate dito ay normal kasi nasa normal range ang value nito.
Parehong acidosis ang status ng pH at PCO2. Ibig sabihin, may respiratory acidosis ang pasyente. Another example, pH 7.50, PCO2 48, bicarbonate 29. Ang pH dito ay mas mataas sa 7.45. Ibig sabihin, may alkalosis ang pasyente. Ang PCO2 dito ay mas mataas sa 45. Ibig sabihin, acidosis ang status ng PCO2. Ang bicarbonate dito ay mas mataas sa 26. Ibig sabihin, alkalosis ang status ng bicarbonate. Parehong alkalosis ang status ng pH at bicarbonate. Ibig sabihin, may metabolic alkalosis ang pasyente. Another example, pH 7.15, PCO2 52, bicarbonate 17. Ang pH dito ay mas mababa sa 7.35. Ibig sabihin, may acidosis ang pasyente. Ang PCO2 ay mas mataas sa 45. Ibig sabihin, acidosis din ang status ng PCO2. Ang bicarbonate ay mas mababa sa 22. Ibig sabihin, acidosis din ang status ng bicarbonate. Parehong acidosis ang status ng pH, PCO2 at bicarbonate. Ibig sabihin, may respiratory and metabolic acidosis ang pasyente. Meron tayong tinatawag na compensation, guys. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na nagtutulungan ang lungs at kidney sa isa't isa kung may acidosis o alkalosis ang pasyente. Nangyayari to kasi ito ang paraan ng katawan natin para maging balanse ang acid at ang base. Sa ABG result, either uncompensated, partially compensated, or fully compensated ang resulta kung may acidosis or alkalosis ang pasyente. Itatakal natin sa next episode ng ABG series ang compensation sa ABG analysis. Thank you for watching, guys!